Hello beautiful people! Magluto tayo ngayon ng ginataang papaya. And pasensya kayo guys kung may mga kulang-kulang sa lulutuin ko ngayon kasi hindi naman po talaga ako nagluluto ng ganito, no. Pangalawang beses ko pa lang 'to magluto ng ginataang papaya. Yan dahil luya at sibuyas lang ang meron tayo. Yun lang ang panggisa natin. Yan. Igisa natin sa sibuyas at luya. Ayan, maglagay tayo ng pampalasa asin, and then paminta, at saka kaunting magic sarap. Yan, imekos-mekos natin. Yan daw ang pampasarap sa niluluto, ang pagmekos-mekos. Yan, nagpiprito pala tayo ng bangus guys. No. Then, maglagay tayo ng curry powder kasi gustong-gusto ko ng lasa ng curry powder. Yan, mikos-mikos ulit, and then ilagay ang gata. At yan lang ang meron tayo, instant na gata. Ilagay natin lahat yan guys kasi maliit lang na pouch yan para malasang malasa. Yan, nakalimutan ko na sabi pala nung mga nagluluto ng ginataan, hindi daw maganda na hinahalo agad ang gata hanggat hindi siya kumukulo. Ayan, ilagay natin yung ulo ng bangus. Yung ulo lang guys kasi hindi ako sigurado kung gusto yan ng mga anak ko. Ang ginataang papaya. Tanong ko lang guys, ano pa ba ang ibang pwedeng isahog sa ginataang papaya? Ano pa ang pwedeng ilagay? Na-try ko na yung guys, yung chicken breast. Ayan, malapit nang maluto. Kaya lang nakalimutan nating maglagay ng siling haba para mas malasa sana. Hindi yan, dahil nabusog tayo, naghanap tayo ng pwedeng pangpababa ng kinain, no? At ito yung nakita natin, dahon ng avocado. Gawin nating tsaa. Mabisa yan guys na pangpatunaw ng kinain. And then nakakababa din siya ng high blood pressure tsaka high blood sugar. And nakakatulong siya sa may mga simptomas ng asthma. Nakakatuwa lang guys na yung mga prutas na kinakain natin ay may mga pakinabang din pala yung mga dahon nila. Yung iba yung bark, yung balat ng stem, pwede rin gawing tsaa. Yan lang for today's video guys. Thank you for watching.